So, yung first message for you, Cancer. Unicorn, invite the magic in your life, mga kapiksi. This is about manifestation, guys. So, this is about you making your dreams come true, mga kapiksi. Okay? So, again, when it comes to manifestation, guys, always remember na whatever, kung ano yung finofocus ng energy nyo at ng attention nyo, your energy flows where your attention goes. Okay? So, ibig sabihin yung energy nyo, sumusunod siya or binubus niya kung ano yung nakafocus ng attention nyo. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is messages from the universe para ngayong December to January para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, by the way mga kapiksi, naka-upload na sa ating YouTube channel yung inyong 2025 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood guys, punta lang kayo sa YouTube homepage natin. Hanapin nyo lang yung video para sa zodiac sign nyo mga kapiksing. So, tingnan natin guys kung ano yung mga mensahe sa inyo ni universe para ngayong December to January. Ilatag muna natin lahat mga kapiksing. Alright. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message. So, yung first message for you, Cancer. Unicorn, invite the magic in your life, mga kapiksi. This is about manifestation, guys. So, this is about you making your dreams come true, mga kapiksi. Okay? So, again, when it comes to manifestation, guys, always remember na whatever, kung ano yung finofocus ng energy nyo at ng attention nyo, your energy flows where your attention goes. Okay? So, ibig sabihin yung energy nyo, sumusunod siya or binubus niya kung ano yung nakafocus ng attention nyo. So, it's true or it's the same both for negative and positive. So, kung nakafocus kayo sa negative, yung attention nyo, nakafocus sa mga problema, mga pighati, mga emotional pain, mga heartaches, ganyan, mga malulungkot na bagay, mga hindi magagandang bagay, more of it you will attract in your life. No? More of it yung napupush out sa inyong physical reality. Pero kung ang atensyon nyo ay nakafocus sa mga magaganda, mga kapiksi, kasaganaan, kaligayahan, happiness, love, more of it, yun mapupush out sa inyong physical reality. So, mamili kayo guys, no? Parehas mahirap yan guys. Una, mahirap magpaka-negative. Lalo na at negative na yung nangyayari sa buhay nyo, diba? Kasi mabigat sa pakiramdam yan. And mahirap din magpaka-positive, lalo na kung negative yung nangyayari sa buhay nyo. Pero may difference yan. Kapag negative lang ng negative yung iniisip nyo, eventually in the future, negative pa rin yung ma-experience nyo. Pero kung nag-iisip kayo ng positive ngayon, kahit negative yung nangyayari sa inyo right now, in the future, pwedeng maging positive yung ma-push out sa inyong physical reality. So, there's a big difference, guys. Kaya, focus on positivity para yun yung mahatak nyo sa buhay nyo, mga kapiksi. Nagets nyo ba? Sana naintindihan nyo, guys. Hindi natin sinasabi sa inyo na magpaka-positive para lang i-motivate kayo or bigyan kayo ng hope or pag-asa. Hindi ganon guys. Sinasabi natin sa inyo na be positive kasi yun yung napupush out sa physical reality nyo. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa isang araw, maybe next month, maybe 6 months after, maybe next year, but still, meron pa rin at meron pa rin resulta yan as long as fino-focus nyo yung attention nyo doon. Okay? Alright. And another message for you, Cancer. This is about being sensitive, mga kapiksi, sa inyong emotions. Okay? Yung emosyon nyo, sumusunod palagi sa inyong isipan, sa inyong pattern of thoughts. Pag maganda yung iniisip nyo, maganda yung nararamdaman nyo. Likewise, pag negative yung iniisip nyo, negative din yung nararamdaman nyo. So, ask yourself ngayon, tanongin nyo yung sarili nyo, anong nararamdaman ko? Masaya ba ako or malungkot ba ako? Okay? Kung nalulungkot ka, tanungan mo yung sarili mo, bakit ako nalulungkot? Anong iniisip ko?
Yun. And then, pag naisip mo na kung ano yung iniisip mo, ask yourself again, bakit ko to iniisip? Makakatulong ba sa akin to or makakasira ba sa akin to? So, kung alam nyo na makakasira sa inyo, by all means, stop thinking about them and i-divert nyo yung attention nyo sa ibang bagay na pwede kayong maging masaya, pwede kayong maging maligaya, okay? Para maputol yung negativity, mga kapiksi. Okay? Alright? Next message for you, Cancer. Take a leap of faith, Dove. Especially, this is an encouragement para sa inyo, Cancer, kasi patapos na yung 2025 and papasok na yung 2024 pala. Patapos na yung 2024 and papasok na yung 2025. So, magkaroon kayo ng lakas ng loob. Be courageous to start doing things, mga kapiksi, na gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Start new things, start your new journey, be happy, be courageous, go out, get out there, sa labas ng inyong comfort zone, and just do the things that you love to do, mga kapiksi. Parang gusto kong tumalon, okay? Kasi, grabe, hindi ko lang ma-share sa inyo guys, pero napakarami kong plano para sa inyo. Ay, kung kaya ko lang i-clone yung sarili ko, sana nagawa ko na para ma-deliver ko lahat sa inyo. Pero, yeah, sana kayo din mga kapiksi, no? Go out there and have some fun. And yung next message, para sa inyo, Cancer, ito 7 deadly sins. Ito yung paalala, mga kapiksi, no? Kapag lumalabas ito yung paalala na iwasan nyo itong mga 7 deadly sins na to. Para hindi kayo mapahamak. So, isa-isahin natin. Una, sloth. Sloth is laziness. Magiging mga kapiksi, yung pagiging tamad. Bawal ang tamad, guys. Gluttony. Gluttony is overindulgence in anything to the point of waste. Yung mga nag-hoard, no? Tapos nasasayang lang. Hindi naman ginagamit, hindi naman kinakain. Yung, let's say, for example, sa pagkain, di ba, takaw mata, tapos sandok ng sandok, tapos hindi naman kinakain, di ba? So matatapon lang. Yun yung ibig sabihin ng gluttony. Sample lang yun, guys. Pero kahit saang bagay, kahit hindi pagkain, applicable to. And then lust. Lust is yung intense desire for physical and sexual gratification. Ito yung pagiging mael. Sa Tagalog, mga kapiksi, so bawal yan. And greed, no? Greed is excessive pursuit of material possessions and power. So yung greed, yung pagiging ganid, mga kapiksi. Ganid sa mga material na bagay and ganid din sa kapangyarihan. If you know what I mean. Okay? And then wrath. Wrath is yung extreme feelings of anger, yung galit na galit. Actually, yung galit, guys, it's already a negative emotion, no? So, dapat X na yon. Tapos, gatungan mo pa, lalo, ng galit, yun na yung extreme anger. So, yun yung wrath, guys. And then, envy. Envy is yung inggitero, guys, no? Yung hindi ka na nakontento sa meron ka, pati yung sa kapitbahay mo, sinilip mo pa, tapos, tawag dito, hinila mo pa sila ng pababa kasi ayaw mo na mas nakakaangat sila sa'yo. So, yun yung ibig sabihin ng envy, mga kapiksi. And then, pride. Pride is excessive self-love to the point na nagiging arrogante na kayo. So, iba yung self-love, guys, kesa dun sa arrogance, okay? So, kailangan balance lang. So, reminder yan, guys, para maiwasan nyo. Follow your intuition, mga kapiksi, no? Sundin nyo yung intuition nyo, especially kung kailangan nyo magdesisyon or may mga bagay na gusto kayong gawin. Mga kapiksi, magdasal, take a deep breath, humingi ng gabay or ng tulong sa inyong mga gabay, and your guides will definitely guide you through your intuition, mga kapiksi. So, hindi kayo mapapahamak dyan sa intuition nyo, guys. Alright? And letting go, guys. Learn to let go, especially ngayon. Papatapos na ang 2024. Hello na sa 2025. So, babay 2024. Babay sa mga pighati, sa mga problema, sa mga challenges, sa mga sama ng loob, sa mga galit, sa mga mukmok, diba? Sa mga stress, worries. Babay na sa inyong lahat. And hello, 2024. Hello sa masayang buhay. Hello, 2025 pala. Hello, 2025. Sorry, nalilito pa ako, no? Nahihirapan pa ako sa transition.
Hello sa masaganang buhay, masayang buhay, mapagmahal na buhay, 'di ba? Happy lang. So, yeah. Comment down below guys, no, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, mga kapiksi. Tingnan natin yung additional message for you guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, napakaganda ng promo natin para ngayong holiday season, Christmas promo. Una, magbibigay tayo ng 15% discount sa lahat ng mag-avail ng course guys. Plus, meron pa kayong free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, sa pampaswerte sa buhay, sa pera, at sa love life. Worth 1,500 yung freebie. Napakaganda ng course guys, napakaganda ng promo, i-avail nyo na guys. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount na yan. Last run until December 31 na lang mga kapiksi. So, napakaganda ng additional message for you, Cancer. Rebirth, no? Reborn. You can reinvent yourself, open to the rewards of change. Lahat guys pwedeng magbago, no? Ito yung palagay kong sinasabi sa inyo guys. Everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng magbago sa buhay natin. Kung negative, pangit yung mga nangyayari sa buhay nyo, pwedeng maging maganda yan. Kung maganda yung nangyayari sa buhay nyo, pwedeng pumangit yan. Depende guys kung anong fino-focus ng attention nyo. Sabi ko nga guys, diba? Your energy flows where your attention goes. So kung gusto nyo magbago talaga yung buhay nyo for 2025, oh my God, please, gosh, mga kapiksi. Mag-focus lang talaga kayo dun sa mga desires nyo. You just have to really have discipline, mga kapiksi. Okay? Disiplina lang ang katapat niyan, guys. You have brilliance to share with the world. Love every part of your journey. Yung nangyayari sa buhay natin, di ba? Kailangan natin tanggapin yon, whether it's negative, whether it's positive, i-accept natin siya ng maluwag sa buhay natin, okay? And then, tell yourself na it's okay, lilipas din ito, diba? Kung negative yung nangyari sa inyo, it's okay, lilipas din ito. Next time, magiging maayos na yung buhay ko. From now on, diba? Simula ngayon, positive na ako. Simula ngayon, maganda na ang mangyayari sa akin. Simula ngayon, magiging masagana na ako. Simula ngayon, magiging masaya na ako. So that's how you change your transition. Paunti-unti guys, hindi naman biglaan yan. Walang instant na manifestation. Mga kapiksi, there's always time delay. Ang importante lang is matuto kayo na mag-antay, magtiyaga. It will be given to you, mga kapiksi. Yeah, so grabe. Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo siyan, and i-mind nyo na yan sa comment section. Ito yung ating 2025 kapalaran guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.